Welcome to the beauty and bounty of Mindanao. Today, I bring you to the exquisite, idyllic, and historic destination of the city of Dapitan, Zamboanga del Norte, the Rizal Shrine and Museum. Yes, it is historic because of all places in Mindanao, this is the only place whose name is engraved in the history of our national hero, Dr. Jose Rizal. Mga kababayan at mahal kong Pilipinas, ako po ang inyong lingkod sa araw na ito. Ako si Binibining Jezebel Gatino Nilio ng Northwestern Mindanao State College of Science and Technology. At ito po ang aking handog sa kursong Life and Works of Rizal para sa akademikong taon ng 2024-2025. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay property ni Gat Jose Rizal. Ito ay binubuo ng 16 na ektarya o 16 hectares. Join me and keep on watching as we revisit one steps of our national hero, Dr. Jose Rizal, where he spent 4 years of his life shortly before he was executed in Bagong Bayan. Dito sa eksaktong lugar, itinapon ng mga Espanyol si Rizal ng 4 na taon at dito na rin siya nag-ensayo ng medisina at sinimulan ang pagtuturo. Dito niya rin nakilala ang isang magandang dilag na ang pangalan ay Josephine Bracken, isang Irish woman. Mga kababayan, ngayon andito na tayo sa sariling bahay ni Jose Rizal dito sa Dapitan City. This is the replica of the house constructed in Talisay by Rizal. He lived here from March 1893 to 31st July 1896 while in exile in Dapitan. At ito naman ang kusina ni Rizal. So here's an inscription, basahin po natin. This is the Rizal's kitchen that measures 14 by 10 feet and is open on all sides from the waist up. It was so designed to allow air in and prevent excessive smoke inside. So pasukin po natin ang kusina ni Rizal. At ito naman ang poultry ni Gat Jose Rizal. Ito ay katabi lang ng kanyang sariling bahay. At alam nyo ba na may mga pasyente si Jose Rizal noon na walang pambayad? Kaya yung ibinibigay na lang nila kay Gat Jose Rizal ay manok. Mga kababayan, ito po ang Balono tree. This is more than 200 years na po
kaya ang kalahati nito ay patay na. Ngunit sa itaas naman ay may buhay pa rin na dahon. At alam nyo ba na ang bunga po ng balono tree ay pwedeng kainin. So here is the balono tree. This is more than 200 years. At ito naman ang dalawang hospital ni Dr. Jose Rizal. So at the left side, dun po ang mga lalaki, and at the right side naman is dito naman ang mga babae. So meron siyang dalawang hospitals na pagtutuluyan ng kanyang mga pasyente. Andito naman tayo ngayon sa bahay na parisukat. Itinayo ni Rizal ang kubong ito upang maging dormitoryo ng mga mag-aaral niya. Ginagamit nilang pagawaan ng espasyo sa ilalim ng kubo. So ito po ang square house. So since this is a dormitory, dito yung mga mag-aaral natutulog sa itaas. So dito naman sa ilalim, nag-aaral ang mga estudyante ni Rizal. Alam niyo ba na ang mga mag-aaral ni Rizal ay hindi lang mga bata, but mayroon din siya mga binata at dalaga na tinuturuan. Andito naman tayo ngayon sa bato ng Meritero. Ang bato ng Meritero, dito sinimulang isulat ni Rizal ang pinakamahaba niyang tula sa dapitan, ang Meritero, na tungkol sa kanyang karanasan bilang ekselo. So alam niyo ba na ang bato ng Meritero is also known as the Lover's Rock? Bakit Lover's Rock? Kasi dito din nagdi-date si Dr. Jose Rizal at ang kanyang asawa na si Josephine Braque. Andito naman tayo ngayon sa Casa Redonda or bahay na bilog or sa Ingles, octagonal house. Nagsilbi ang kubong ito na may 8 sulok bilang klinika ni Rizal at sinaunang dormitoryo ng kanyang mga mag-aaral. So this is also the second dormitory of Jose Rizal para sa kanyang mga mag-aaral. Kasama na din doon yung isang dormitory din na pinuntahan natin kanina, at dito rin nanirahan si Josephine Braque nang siya ay dumating sa dapitan. So, this is the octagonal house. Pasukin natin. Sa pagpatapon ni Rizal sa dapitan, ito ang kanyang eksaktong mensahe para sa kanyang pamilya. Ito naman ang kopya ng tarheta postal ng dapitan in the late 19th century, ang kopya ng mapa ng dapitan. Ang mapa ng lupain ni Rizal sa Katipunan, Zamboanga del Norte, at ang blueprint ng dibuho ni Rizal ng kanyang ari-arian sa Talisay, Dapitan. At ito naman ang kopya ng tala-arawan ni Rizal mula sa pagbalik sa Pilipinas hanggang sa pagpapatapon sa Dapitan. Kopya ng mga panuntunan ng La Liga Filipina.
ang orihinal na pisara at mesa ni Rizal at kasama na rin dito ang kaniyang personal na calling card o business card. Ito naman ang mga personal na damit ni Rizal na naiwan sa dapitan. Si Rizal din ay tumutulong sa mga mamamayan ng dapitan patungkol sa pagsasaka at pangingisda. Ito na may patungkol sa paaralang pangkomunidad ni Rizal. May iba't ibang aralin ito katulad na lamang ng geography, writing languages, reading, industrial works, at marami pang iba. Ito na may iilan sa mga estudyante ni Rizal. Ito naman ay gamit ni Rizal para sa kaniyang pagsusulat. And mostly in this area are the paintings of the life of Rizal here in Dapitan. This is the house of Rizal at Dapitan, carved by Jose Caancan of Paite, Laguna, a former pupil of Rizal while the hero was in exile in Dapitan. And lastly, this is the family of Dr. Jose Rizal. Tunay na nakakamangha ang kasaysayan. Hindi ko inaakalang mapapadpad ako sa isang lugar na kung saay malapit ang ating pambansang bayani. Kinahihiligan ko lamang ang manood ng kaniyang istorya at dokumentaryo noon. Ngunit ngayon andito na ako sa isang lugar na kung saan ako mismo ang gumagawa ng proyekto. Isang taus-pusong pasasalamat na ako'y nabigyan ng pagkakataong maibahagi ang kulay ng kasaysayan. Sa huli, ako si Binibining Jezebel Gatinaw Nilio, nagpapaalam at nagsasabing, kasama ng kabuuan ng ating pagkatao, sabay-sabay nating balikan ang kagandahan ng kasaysayang humulma ng ating pagka-Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ka, kapwa Pilipino.